Gabi na nang umuwi si Daniel mula sa kanyang trabaho. Pagod na pagod siya, hindi lang dahil sa pisikal na trabaho, kundi sa mga alalahanin na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng ito, may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing nauuwi siya sa maliit na tahanan na kanilang binuo ng kanyang kasintahan si Mia. Pagpasok niya sa pintuan, agad siyang sinalubong ng yakap ni Mia. "Kamusta ang araw mo?" Tanong niya na may ngiti sa kanyang mukha. Alam ni Daniel na sa likod ng ngiting iyon ay nagtatago ang pagod at alalahanin. Pareho silang nagtatrabaho ng mahigit sa 8 oras, ngunit tila hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita. "Medyo mabigat," sagot ni Daniel habang hinuhubad ang kanyang sapatos. "May problema na naman sa budget ng kumpanya. Baka magbawas sila ng tao." Nakita niya ang pag-aalala sa mata ni Mia. "Baka naman hindi ikaw ang mabawasan, di ba?" Tanong ni Mia na puno ng pag-asa. "Sa tingin ko, hindi pa natin alam. Pero kailangan nating maghanda." Ang usapan tungkol sa pera ay palaging nagdadala ng tensyon sa kanilang relasyon. Kahit na sinisikap nilang huwag masyadong mag-focus sa kakulangan, hindi maiiwasan ang pag-aalala. Ang kanilang mga pangarap ay tila nakabitin sa ere, sumasabay sa alon ng kawalang katiyakan. Nagsimula silang maghapunan, isang simpleng ulam na sinabayan ni Daniel ng tahimik na pag-iisip. Si Mia naman ay pilit na inaalam kung paano itatago ang pag-aalala. Ngunit kahit anong pilit nilang itago ang nararamdaman, hindi ito maitatago sa kanilang mga mata. "Mia, kailangan nating pag-usapan ang mga plano natin," sabi ni Daniel habang tinitingnan ang bawat detalye ng kanilang maliit na tahanan. "May mga pagkakataon na iniisip ko kung paano pa natin masusolusyunan ito. Maaari naman tayong mag-extra work, di ba?" Sagot ni Mia. "Maghahanap ako ng online job. May mga kakilala ako na pwedeng mag-recommend." Ngunit alam ni Daniel na kahit anong extra work ang kanilang gawin, tila hindi pa rin ito sasapat para sa kanilang pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. "Hindi na nga kita nakakasama ng maayos, Mia. Paano pa kung pareho tayong mag-extra work?" Tanong ni Daniel na puno ng pangamba. Tila nagdilim ang paligid habang bumibigat ang usapan. Ang mga pangarap nila na dati ay puno ng kulay at saya, ngayon ay tila nagiging mga pangarap lang. Tila ba nawawala ang kislap ng kanilang mga mata habang pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan. "Mahal kita, Daniel," ani Mia habang hawak ang kamay ng kasintahan. "At alam ko na kahit ano pa ang mangyari, gagawa tayo ng paraan." Hinaplos ni Daniel ang pisngi ni Mia. Nararamdaman ang init ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa likod ng bawat haplos na iyon, may kirot ng uncertainty na hindi mawala-wala. "Alam ko, Mia. Pero minsan, iniisip ko kung hanggang saan tayo aabot." Sagot ni Daniel na may kirot sa puso. Bawat salita ay tila mga salamin ng kanilang mga hinaing. Tila ba, unti-unti silang nilalamon ng kawalang katiyakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila kayang bitawan ang isa't isa. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Nagulat sila at sa kanilang pagbukas ay isang pamilyar na mukha ang bumungad. Si Marco, kaibigan ni Daniel, na may daladalang balita na makapagbabago ng lahat. "Daniel? Mia?" ani Marco na puno ng excitement. "May offer akong trabaho sa inyo. Magandang opportunity ito para sa inyo." Biglang nagbago ang enerhiya sa silid. Sa likod ng pangamba, may kaunting pag-asa na sumilip. Ngunit ano nga ba ang balitang dala ni Marco? "Ang bawat pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat ay tila nagdadala ng mga alaala ng aming mga pagtatalo. Madalas, ang mga pag-uusap namin ni Mara ay nauuwi sa mga diskusyong puno ng hinanakit at hindi pagkakaintindihan, lalo na pagdating sa usaping pinansyal." Isang gabi, pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo,
nagdesisyon akong lumabas upang magpalamig ng ulo. Ang ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay nagbibigay liwanag sa aking landas habang naglalakad ako sa mga pamilyar na kalye ng aming lugar. Alam ko namang may punto siya. Pulong ko sa sarili habang pinagugulong ko ang mga bariyang hawak ko sa aking bulsa. Ngunit hindi ko alam kung paano babalansihin ang aming mga pangarap sa mga realidad ng buhay. Nakaupo ako sa isang bangko sa parke. Pinagmamasdan ang mga bituin na tila nag-uusap sa kanilang tahimik na kalangitan. Sa kabila ng lahat, si Mara pa rin ang aking liwanag at inspirasyon. Ngunit paano ko siya masusuportahan kung kami mismo ay nag-aaway tungkol sa hinaharap na pinapangarap namin? Isang malamig na simoy ng hangin ang nagdala ng kakaibang pakiramdam sa akin. Napansin kong may isang lalaking matanda na papalapit sa kinauupuan ko. Nakangiti siya, may dalang lumang gitara at tila walang pakialam sa mundo. Naupo siya sa kabilang dulo ng bangko at nagsimulang tumugtog ng isang pamilyar na himig na nagdala ng kaunting kapanatagan sa aking puso. Ang ganda ng tunog, sambit ko. Sinusubukang iwasan ang katahimikan. Salamat, sagot niya at nagpatuloy sa pagtugtog. Alam mo ba, minsan ang musika ay tulad ng buhay. Kailangan mong makuha ang tamang tiyempo para magtunog maganda. Tumango ako. Sabay tanong, paano niyo nagagawang maging kalmado at masaya sa kabila ng lahat? Tumigil siya sa pagtugtog at tumingin sa akin. Ang sikreto ay pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Madalas tayong mag-alala sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Pero, kung may natutunan ako sa mahabang panahon, yun ay ang pagtuon sa mga bagay na kaya mong gawin ngayon. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Totoo nga namang hindi ko kontrolado ang lahat, pero maaari kong baguhin ang aking pananaw at aksyon sa kasalukuyan. Sa pag-uwi ko, napagdesisyonan kong kausapin si Mara ng mas mahinahon. Pagdating sa bahay, nadatnan ko siyang nakaupo sa sopa. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Mara, pasensya na sa nangyari kanina, bungad ko. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero gusto kong malaman mo na hindi kita susukuan. Tumango siya at makikita sa kanyang mga mata ang pagkapagod. Hindi ko rin alam kung paano natin malalampasan ito, pero alam kong kaya natin. Basta't magkasama tayo. Nag-usap kami ng masinsinan. Pinahagi ko ang mga natutunan ko mula sa matandang musikero na tila nagbigay ng bagong pag-asa sa aming dalawa. Napagdesisyonan naming magsimula muli, unti-unti, at magsusumikap upang makamit ang mga pangarap namin nang hindi nagpapabigat sa isa't isa. Habang lumilipas ang mga araw, nagbago ang aming perspektibo. Nagsimula kaming maglaan ng oras para pag-usapan hindi lamang ang mga gastusin, kundi pati na rin ang mga bagay na nagpapasaya sa amin. Natutunan naming pahalagahan ang bawat sandali at hindi magpadala sa takot na dala ng hindi tiyak na hinaharap. Isang gabi, habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa isang simpleng hapunan, napansin kong tila mas maliwanag ang buwan at mas malamig ang simoy ng hangin. Tila baga, ang mundo ay nagbibigay ng panibagong simula para sa amin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may kumalampag na tunog mula sa gilid ng kalsada. Napalingon kami ni Mara at kita namin ang isang anino na mabilis na kumilos sa dilim. Baka pusa lang, sabi ko. Sinusubukang pakalmahin ang sarili at si Mara. Ngunit sa loob-loob ko, may kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Sa mga sumunod na araw, napansin naming tila may kung anong nagmamasid sa amin. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko ang presensya nito sa paligid. Sinikap kong huwag ipakita kay Mara ang aking pag-aalala, pero alam kong nararamdaman din niya ito. Nagsisimula pa lamang kaming bumangon mula sa aming mga suliranin
Ngunit tila may bagong hamon na naman kaming kakaharapin. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga kakaibang pangyayaring ito? May kinalaman kaya ito sa amin? O isang bagong pagsubok na naman ang darating sa aming buhay? Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang umagang ito. Hindi ko maalala kung kailan huling naging payapa ang pagitan namin ni Clara. Sa bawat pagmulat ko ng mata, tila isang malalim na bangin ang bumubukas sa pagitan namin. At ang isyu ng pera ang matagal nang nasa gitna nito. Sa mga nakaraang araw, kung hindi kami nag-aaway, kami nagkikibit-balikat na lang sa isa't isa. Pero ngayong umaga, may kakaibang bugso ng determinasyon sa puso ko na ituwid ang lahat. Nagising ako ng mas maaga kaysa sa nakasanayan para maghanda ng agahan. Sa bawat paghihip ng hangin sa kusina, nararamdaman ko ang lamig ng umaga, ngunit patuloy akong naghanap ng init sa loob ng aking sarili. Pancakes! Pulong ko sa sarili. Ito ang paborito ni Clara, at umaasa akong kahit sa simpleng gawaing ito ay maiparamdam ko ang aking pagmamahal at pag-unawa. Nang matapos ang aking niluluto, dahan-dahan kong itinabi ang mga ito sa mesa at umupo. Narinig ko ang mga yapak ni Clara mula sa kwarto. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang kabog ng dibdib ko. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit kailangan kong subukan. Good morning? Bati niya. Bahagyang nakangiti ngunit may halong alinlangan sa mga mata. Nagagahan ka na? Oo, pero para sa ating dalawa ito, sagot ko na may ngiti. Pancakes, alam kong paborito mo. Bahagyang lumiwanag ang kanyang mukha. Naupo siya sa harap ko at sa unang pagkakataon sa ilang linggo, naramdaman ko ang koneksyon na matagal nang nawawala. Habang kumakain, pinilit kong magbukas ng usapan. Clara, alam kong hindi naging madali ang mga nakaraang araw. Gusto kong malaman mo na ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para masolusyonan ang problema natin. Tumigil siya sa pagnguya at tiningnan ako sa mata. Alam ko, Leo. Alam kong ginagawa mo ang lahat. Pero minsan, pakiramdam ko, hindi sapat ang mga salita. Napalunok ako. Kaya nga nais kong pag-usapan natin ito. Baka may paraan tayong hindi pa naiisip. Sumandal siya sa upuan at nag-isip ng malalim. Siguro kailangan nating mag-isip ng mas malawak. Baka may solusyon na hindi natin nakikita dahil sa takot. Napatango ako. Oo, Clara. Paano kung magtulungan tayo? Baka pwedeng maghanap tayo ng part-time jobs o magbenta ng mga bagay na hindi na natin kailangan. Tumango siya. Tila nabuhayan ng pag-asa. Pwede nating subukan iyon. Pero Leo, kailangan nating mag-usap hindi lang tungkol sa pera. Kailangan nating pag-usapan ang ugat ng problema. Oh, Clara, alam ko, siguro masyado kong pinabayaan ang sarili kong takot. Takot na hindi ko maibigay ang buhay na inaasahan mo. Pababa ang tingin niya, ngunit naramdaman ko ang pag-unawa sa kanyang tinig. Leo, hindi ko naman hinihingi ang perpekto. Ang gusto ko lang ay ang makasama ka sa bawat hakbang, kahit gaano pa kahirap. Napalapit ako sa kanya, hawak ang kanyang kamay. Mahalaga ka sa akin, Clara, at handa akong gawin ang lahat para sa atin. Ngunit bago pa man kami makapagsimula ng bagong plano, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Tumunog ang telepono at sa pagtingin ko sa screen, nakita ko ang pangalan ng isang kaibigan na matagal nang hindi nagparamdam. Leo, may balita ako? Sabi ni Alan, ang kaibigan ko mula sa kolehiyo, sa kabilang linya. May opportunity para sa'yo, isang proyekto sa ibang bansa. Malaki ang sweldo at matagal ang kontrata. Natigilan ako. Alam kong mababago nito ang aming sitwasyon. Pero kasabay nito, alam kong magiging mahirap ang desisyon. Kailan ang alis? Tanong ko, nanginginig ang boses. Sa susunod na buwan, kailangan ko ng sagot mo sa loob ng linggo. Pagkaputol ng tawag, tiningnan ko si Clara. May offer si Alan, isang trabaho sa ibang bansa.
Malaking tulong ito sa atin pero nagpatuloy ako, ngunit hindi ko natapos ang aking sasabihin. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Clara. Alam kong magiging mahirap para sa kanya ang ideyang iiwan ko siya, kahit pansamantala. Leo, hindi ko alam, wika niya, nangingilid ang luha. Gusto kong maging okay tayo, pero paano kung mas lalong mahirapan kapag magkalayo tayo? Naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa dibdib ko. Alam kong sa pagkakataong ito, kailangan kong pumili. Ngunit paano kung sa pagpili ko, mas lalo kaming mapalayo sa isa't isa? Sa kabila ng lahat ng pag-asa, sa kabila ng mga pangarap, ang aming kinabukasan ay nakabitin sa isang desisyon na hindi ko alam kung kaya naming dalawa. Hindi ko akalaing ang usapan namin tungkol sa pera ay makakaabot sa ganitong punto. Parang kahapon lang, masaya kami ni Mia sa simpleng pamumuhay. Ngunit ngayon, parang may pader na bumabalakid sa pagitan naming dalawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang mga lamat sa aming relasyon. Nagsimula ang lahat ng magkasama kaming nagplano para sa kinabukasan. Pareho kaming may pangarap. Mga pangarap na parang bituin sa langit. Maganda, ngunit tila napakalayo. Ang problema, magkaiba kami ng paraan kung paano aabutin ang mga ito. Si Mia, palaging praktikal. Gusto niyang mag-ipon, maglaan para sa hinaharap. Ako naman, mas gusto kong mag-invest sa mga bagay na tila mas magbibigay ng agarang bunga. Hindi ko alam kung ang mga desisyon ko ba ay bunga ng aking pagkasabik o ng aking kawalan ng tiyaga. Mahal, kailangan nating pag-usapan ito. Sabi ni Mia isang gabi habang kami kumakain ng hapunan. Ramdam ko ang bigat ng kanyang boses, tila may alalahanin na hindi niya maalis-alis. Alam kong ito ang tungkol sa investment na ginawa ko kamakailan lamang. Isang negosyo na di sigurado kong kikita. Alam mo naman na ginagawa ko ito para sa atin, di ba? Sagot ko, pilit na dinidepensahan ng aking mga aksyon. Oo, naiintindihan ko. Pero paano kung hindi magtagumpay? Paano kung mas lalo tayong magipit? Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Alam ko sa puso ko na may punto siya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tanong, ay ang hindi ko maialis na pag-asa. Kailangan nating sumugal paminsan-minsan, Mia. Paano natin maaabot ang mga pangarap natin kung palagi tayong takot? Tumahimik siya sandali. Sa katahimikang iyon, narinig ko ang tunog ng relo sa dingding. Tila bumibilang ng mga segundo ng tensyon sa pagitan namin. Hindi ko sinasabing takot ako. Gusto ko lang na maging sigurado tayo sa mga desisyon natin. Ayaw kong masaktan tayo o magising isang araw na wala na tayong magagamit. Naramdaman ko ang pagod sa kanyang tinig. Kailangan kong gumawa ng paraan para maibsan ang alalahanin niya. Kaya naman, isang gabing hindi ko inaasahan, nagdesisyon akong surpresahin siya. Alam kong matagal na niyang gustong makapunta sa isang lugar na kapwa naming gustong marating. Tinikap kong makahanap ng paraan para mapuntahan namin ito, kahit sa kabila ng aming pinagdadaanan. Isang Sabado ng umaga, habang abala siya sa kanyang mga gawain, inaya ko siya. Mia, may pupuntahan tayo. Basta sumama ka lang sa akin. Nagulat siya, ngunit nakita ko ang kislap ng pag-asam sa kanyang mga mata. Saan tayo pupunta? Sorpresa ito, basta't magtiwala ka sa akin. Habang nasa biyahe, pilit kong inaliw ang kanyang isipan. Pinubuhay ang mga alaala ng aming masasayang sandali. Naramdaman ko ang unti-unting pagkalma ng kanyang damdamin. Hanggang sa narating namin ang lugar na matagal na naming gustong puntahan. Isang maliit na resort sa bundok, tahimik, malayo sa ingay ng lungsod. Mahal, paano mo nagawa ito? Tanong niya, bakas ang saya sa kanyang mukha. Pinag-ipunan ko ito kahit paano. Alam kong kailangan natin ng pahinga, ng oras para sa ating dalawa. Sa loob ng ilang araw, napawi ang mga alalahanin. Parang bumalik kami sa dati,
sa panahon na walang inaalala kundi ang pagmamahalan. Ngunit hindi ko akalaing sa likod ng lahat ng ito ay may sorpresa pa palang naghihintay. Isang gabi, habang nakaupo kami sa beranda, kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa negosyong sinimulan ko. Alam mo, Mia, may magandang balita ako. Mukhang maganda ang takbo ng negosyo. May offer na akong natanggap mula sa isang investor. Nakita ko ang kislap sa kanyang mata. Talaga? Paano nangyari iyon? Ngunit bago ko pa man maipaliwanag, biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa trabaho ang bumungad. Isang tawag na tila magbabago sa lahat ng plano ko. Pagkatapos kong kausapin ang nasa kabilang linya, bumalik ako kay Mia. Bakas ang pag-aalala sa mukha ko. Ano nang nangyari? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Mia, may problema. Sagot ko, nag-aalangan. Ang investor. Bigla siyang umatras. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang susunod na sasabihin. Mahal, kahit anong mangyari, nandito ako. Hindi kita iiwan. Niyakap niya ako ng buong higpit, at sa sandaling iyon, naalala ko kung bakit ko siya minahal. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maalis ang takot sa aking isipan. Paano kung ang problema ay mas malaki pa sa inaasahan namin? Habang nakatingin sa mga bituin, naisip ko, ano nga ba ang kapalaran namin? Sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa pa bang nag-aabang sa amin? Sa tingin ko, bawat relasyon ay may kani-kaniyang hamon, ngunit hindi ko inakala na ang pera ang magiging hadlang sa amin ni Lara. Mula nang magsimula kaming magkasama, palaging may usaping pinansyal na nagbubukas ng pinto para sa pagtatalo. Pero, sa kabila ng lahat, narito pa rin kami. Magkasama, pilit na nilalabanan ang mga pagsubok na dumadaan sa amin. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog, iniisip ko ang lahat ng nangyari sa aming relasyon. Alam mo, Lara, minsan iniisip ko kung bakit ba laging nauuwi sa pera ang mga usapan natin. Sabi ko, pilit na pinipigilang magbukas ng panibagong argumento. Siguro dahil malaking bahagi ito ng buhay natin. Sagot niya, hindi tumitingin sa akin. Pero hindi dapat ito ang magdikta sa kung ano tayo, Liam. Alam mo yan. Tumigil kami sa ilalim ng isang lumang puno. Ang mga dahon nito ay sumasayaw sa hangin. Oo, alam ko. Kaya nga minsan, iniisip ko kung ano ba talaga ang dapat nating gawin para hindi na ito maging dahilan ng pagtatalo. Sagot ko, hinahayaan ang malamig na hangin na magdala ng kanyang mga salita sa akin. Hindi ko rin alam, Liam. Pero, ang alam ko lang, mahal kita. At sa kabila ng lahat, hindi ko gustong mawala ka, tugon ni Lara, na para bang may kirot sa kanyang boses. Naramdaman kong bumigat ang aking puso. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na marahil, ang pagmamahalan namin ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Pero, paano kung darating ang panahon na talagang kailangan naming pumili? Kinabukasan, nagising ako na may ibang pakiramdam. Parang may mas mabigat na bagay na bumabalot sa akin. Habang naghahanda ako para sa trabaho, hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa aming sitwasyon. Sa trabaho, sinubukan kong ibaling ang aking atensyon sa mga dokumento, ngunit sa likod ng aking isipan, naroon si Lara, ang aming mga usapan at ang aming kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na nagtatago sa likod ng mga mata ni Lara. Isang lihim na hindi niya sinasabi. Naramdaman ko ito noong nakaraang gabi at nararamdaman ko pa rin ngayon. Ano kaya ito? Pag-uwi ko, nadatnan ko si Lara na nakaupo sa sofa, mukhang hindi mapakali. Liam, may kailangan akong sabihin sa'yo, bungad niya, habang ako'y naglalakad papunta sa kanya. Anong meron, Lara? Mukhang seryoso yata yan. Sabi ko, pilit na pinapatawa siya. Umiling siya, at sa sandaling iyon, alam kong hindi ito biro. Liam, nagkaroon ako ng alok sa trabaho.
isang pagkakataon sa ibang bansa. Malaking sweldo, magandang oportunidad, pero malayo ito, sabi niya, na para bang may halong kaba sa kanyang tinig. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang ganitong balita. So, paano natin ito haharapin? Tanong ko, habang pilit na inaayos ang aking sarili. Iyan ang hindi ko alam, Liam. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko ito gustong gawin nang hindi kita kasama. Gusto kong makasama ka, ngunit alam kong may mga bagay na kailangan nating ayusin. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Naramdaman kong bumalik ang bigat sa aking puso. Parang ang buong mundo ay bumagsak sa harapan ko at hindi ko alam kung paano ito bubuhatin. Lara, gusto kitang suportahan sa anumang desisyon mo. Pero hindi ko alam kung paano tayo makakagawa ng paraan, sabi ko. Pilit na hinahanap ang tamang salita. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang tunay na pagsubok ng aming pagmamahalan. Hindi ito basta pera lang. Ito ay tungkol sa mga pangarap, sa mga desisyon, at sa aming mga puso. Habang nakaupo kami sa sofa, ang katahimikan ay tila nag-uusap sa aming dalawa. Alam ko na kailangan naming harapin ang mga susunod na araw nang may tapang at tiwala sa isa't isa. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Paano kung ang desisyong ito ang maghihiwalay sa amin? Mahal kita, Lara. At gagawin ko ang lahat para makasama ka. Bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa likod ng aking mga salita, naroon ang takot. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong may twist ang pagkakataong ito. Isang hindi inaasahang balita na magbabago sa lahat. Sa mga susunod na araw, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang kumpanya. Isang alok na hindi ko inasahan. Pareho ng alok ni Lara, ngunit sa kabilang bahagi ng mundo. Sa puntong iyon, alam kong may desisyon kaming gagawin. Isang desisyon kung saan ang aming pagmamahalan ang nakataya. At ang tanong na bumabalot sa akin, paano kung ang tadhana ay may ibang plano para sa amin? Malamig ang simoy ng hangin ng gabi iyon habang naglalakad kami ni Clara sa parke. Ang liwanag ng buwan ay tila nagiging saksi sa bawat hakbang ng aming mga paa. Matapos ang isa na namang mainit na pagtatalo tungkol sa pera, nagpasya kaming magpalamig ng ulo sa pamamagitan ng paglalakad sa ilalim ng mga bituin. Alam mo, hindi ko na alam kung paano natin mareresolba ito. Parang paulit-ulit na lang tayong nag-aaway, sabi ni Clara, na may bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Huminto ako at humarap sa kanya, hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Clara, alam kong mahirap ito, pero hindi kita susukuan. Alam kong may paraan tayo para malampasan ito. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Gusto kong maniwala diyan, pero parang lumalabo na ang pag-asa. Napabuntong hininga ako. Maaring hindi tayo perpekto, pero hindi ba't may dahilan kung bakit nagtagal tayo ng ganito? Mahal kita, at handa akong gawin ang lahat para sa atin. Nagsimula kaming maglakad muli. Tahimik, habang ang bawat hakbang ay parang pagtahak sa hindi tiyak na landas ng aming relasyon. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang pagtilaok ng isang ibon mula sa malayo, tila nagpapakita ng pag-asa sa kabila ng kadiliman. Alam mo ba ang pinakamahirap na bahagi sa lahat ng ito? Tanong ko. Patuloy na nakatitig sa malayong bahagi ng parke na puno ng anino. Ano? Tanong ni Clara, nag-uusisa. Ang takot na baka isang araw magising na lang ako at malaman kong hindi na pala kita kasama? Sagot ko, hindi makatingin sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at hinila ako upang humarap sa kanya. Hindi kita iiwan. Alam kong mahirap, pero kaya natin to. Magtulungan tayo. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng bigat na dinadala ko. Ang kanyang mga salita
ay naging parang musika sa aking pandinig na nagbibigay ng panibagong sigla at pag-asa. Salamat, bulong ko. Salamat sa pananatili. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa aming pag-uwi, napagdesisyunan naming umupo muna sa isang bench sa tabi ng lawa. Ang mga alon sa tubig ay tila sumasayaw kasabay ng aming mga damdamin. May naisip akong paraan, sabi ko, puno ng pag-asa. Bakit hindi tayo magtulungan na i-manage ang ating mga gastusin? Mag-set tayo ng budget at sundin natin iyon. Nag-isip si Clara saglit, bago ngumiti ng may pagsang-ayon. Oo nga, baka makatulong iyon para mabawasan ang ating mga alitan. Nagsimula kaming magplano, isinusulat ang lahat ng dapat at hindi dapat gawin. At sa bawat hakbang na aming binuo, tila unti-unting nagiging maliwanag ang aming hinaharap. Ang pakiramdam ko'y para kaming bumubuo ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at bagong pag-asa, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Parang may bumubulong sa likod ng aking isipan na hindi pa tapos ang lahat ng pagsubok. At sa isang iglap, parang may kung anong dumaan sa gilid ng aking mata. Isang anino na hindi ko mawari. May napansin ka ba? Tanong ko kay Clara, tila hindi mapakali. Hindi naman. Bakit? Sagot niya. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Wala. Siguro pagod lang ako, sabi ko, pilit nang ngumiti. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi maalis ang pakiramdam na may kung anong mangyayari. At sa aming pag-uwi, hindi ko maiwasang lingunin ang dilim ng parke, na tila may lihim na ibinubulong. Sa pagpasok namin sa bahay, sinalubong kami ng katahimikan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ko ang pag-ikot ng kapalaran. Handa na kaming suungin anuman ang dala nito. Sa mga oras na iyon, mas pinili kong isantabi ang kaba at yakapin ng pag-asa. Habang patungo kami sa aming kwarto, isang tawag ang dumating sa aking telepono. Hindi ko kilala ang numero, ngunit agad kong sinagot, hindi alam na ang simpleng tawag na iyon ang magbabago ng lahat. Hello? Sagot ko, puno ng pagtataka. Magandang gabi. Ikaw ba si Adrian? Tanong ng boses sa kabilang linya. O ako nga, sagot ko. May kailangan kang malaman? Sabi ng boses, puno ng seryosong tono. Tungkol ito kay Clara. Napatingin ako kay Clara, na nooy abala sa pag-aayos ng aming kama. Sa mga saglit na iyon, alam kong ang tawag na ito ang magiging simula ng mga bagong pagsubok na susubok sa katatagan ng aming pagsasama. Ano kaya ang lihim na dala nito? Ang gabi ay tila mas mahaba tuwing kami nagtatalo. Hindi ko alam kung dahil sa bigat ng mga salita o sa katahimikan pagkatapos ng bawat sagutan. Pero ang pakiramdam ay laging masakit. Si Mia, ang babaeng mahal ko, nakatingin sa akin mula sa kabilang dulo ng maliit naming apartment. Ang mga mata niya, na minsang puno ng init, ay malamlam ngayon, parang may nawalang bahagi na hindi ko maibabalik. Hindi mo naiintindihan, Daniel, sabi niya. Ang tinig niya, matigas, pero may bahid ng kirot. Hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa kung paano ka tumingin sa buhay. Sa kung paano mo ako tinitignan. Huminga ako ng malalim, pilit na tinatago ang bugso ng damdamin. Mia, ginagawa ko ang lahat ng kaya ko. Hindi ko pinababayaan ang relasyon natin. Sa tingin mo ba gusto ko itong sitwasyon natin? Nahihirapan din ako. Pero hindi lahat ng solusyon ay may instant na sagot. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito tungkol sa hirap. Ang problema, Daniel, ay parang masyado kang kampante. Parang iniisip mo na okay lang na ganito tayo habang buhay, na maghihintay lang tayo at magtiis. Pero hindi ako ganoon, Daniel. Hindi ako taong tatanggap na lang ng basta-basta. Ang sinabi niya ay tumama sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba ang paratang niya. Pero ang sakit nito'y parang kutsilyong bumaon sa dibdib ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipaliwanag ang panig ko.
Pero paano mo ba ipagtatanggol ang sarili mo kung ang taong mahal mo ay tila nawalan na ng tiwala sa'yo? Hindi kita kampante, sagot ko, halos pabulong. Mahal kita, Mia, pero parang hindi mo na nakikita yon. Tahimik siya saglit, at ang katahimikan na iyon ang bumalot sa pagitan namin. Ang mga tunog ng naglalakad na tao sa labas ng apartment ay parang mga himig na nakakapagpaalala na umiikot pa rin ang mundo kahit pakiramdam mo'y nahinto na ang sa iyo. Lumapit siya sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang anino niya ay parang isang taong naguguluhan. Isang taong nasa pagitan ng pag-asa at pagkalugmok. Daniel, mahal kita. Mahal na mahal kita, sabi niya. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ko ang lambing sa tinig niya. Pero mahalaga sa akin ang pangarap ko. Hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ang pangarap na iyon habang nararamdaman kong ikaw ay natatakot sa pagbabago. Natatakot? Mia, hindi ako natatakot. Iniisip ko lang ang realidad. Ang pera, ang bills, ang responsibilidad natin. Hindi ko gustong mabigo ka, pero hindi rin kita gustong dalhin sa sitwasyong mas mahirap pa kaysa ngayon. Daniel, hindi ko kailangan ng perpektong buhay. Ang kailangan ko ay isang kasama na handang lumaban para sa mas magandang bukas. Hindi yung kontento na sa kung ano ang meron ngayon. Tumahimik ulit kami. Ang mga salitang binitawan niya ay parang alon na paulit-ulit na sumasalpok sa akin. Alam kong may punto siya, pero paano ko ipapakita na ginagawa ko rin ang lahat? Paano ko ipaparamdam na mahal ko siya ng higit pa sa anumang bagay? Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya'y nagtataglay ng isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Hinawakan niya ang kamay ko at sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Parang isang paalala na kahit puno ng pagtatalo ang pagitan namin, may koneksyon pa rin kaming hindi basta-basta mabubura. Daniel, sabi niya, mahina pero puno ng emosyon. May isang bagay akong kailangan mong malaman. Napalunok ako. Ano yon? Pumikit siya ng sandali, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Nang bumukas ang kanyang mga mata, ramdam ko ang bigat ng sasabihin niya. May nag-alok sa akin ng trabaho sa ibang bansa. Malaking oportunidad ito, Daniel. Pero hindi ko alam kung kaya kong tanggapin kung hindi mo ako susuportahan. Halos hindi ako makahinga. Parang bigla akong nabingi sa sinabi niya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat na hindi ko inaasahan. Ang utak ko'y nagkukumahog na mag-isip ng sagot. Pero ang puso ko'y tila huminto sa pagtibok. Sa ibang bansa? Tanong ko. Pilit na pinoproseso ang balita. Kailan mo nalaman ito? Ilang linggo na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Pero, kailangan kong magdesisyon, Daniel. Kailangan kong magpasya sa lalong madaling panahon. Ang kwarto ay tila lumiit. Ang espasyo sa pagitan namin ay naging parang isang bangin na hindi ko alam kung paano tatawirin. Ang babae na mahal ko, ang kasama ko sa bawat hirap, ay nasa punto na ng kanyang buhay kung saan kailangan niyang pumili. At hindi ko alam kung ako ba ang pipiliin niya. Mia, ang tangi kong nasabi. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang sagot ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita na mahal ko siya ng higit sa lahat. Pero, sa kabila ng pagmamahal na iyon, natatakot akong mawala siya. Ang mga mata niya'y nakatingin sa akin, naghihintay ng sagot. Pero, sa harap ng tanong na iyon, sa harap ng posibilidad na maaaring magbago ang buhay naming dalawa, nanatili akong tahimik. At sa huling sandali ng gabing iyon, ang katahimikan ang naging sagot ko at ang naging cliffhanger ng aming kwento. Minsan, sa katahimikan ng gabi, naririnig ko ang tibok ng puso ko na tila ba nakikipag-usap sa akin. Parang sinasabi nito na kahit gaano ka pa nagmamahal, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin.
lalo na pagdating sa pera. Alam mo, hindi ko alam kung saan tayo pupunta pagkatapos nito, sabi ni Mia habang nakaupo kami sa maliit na sofa na nabili namin mula sa ukay-ukay. Sa kabila ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, ramdam ko ang bigat ng alalahanin sa kanyang mga mata. Pero alam ko na mahal kita, sagot ko. Pilit na ngumingiti kahit na ang mga salitang iyon ay parang nagtutunggali sa loob ko. Hindi ko alam kung sapat ang pagmamahal para makahulagpos sa mga problema namin. Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap kanina tungkol sa mga utang na halos hindi na namin mabilang. Pareho kaming may trabaho. Pero tila ba ang sweldo namin ay laging hindi sapat. Sa tuwing may dumarating na bayarin, nararamdaman ko ang pag-aalala ni Mia na parang alon na pumapalo sa akin. Naalala mo pa ba nung una tayong nagkita? Tanong niya bigla, pinalitan ng usapan. Sa lumang tindahan ng libro, pareho tayong nag-aagawan ng huling kopya ng isang nobela. Ngumiti ako, naalala ang araw na iyon. Isang simpleng pagkikita na nauwi sa isang hindi malilimutang kwento. Sa kabila ng mga problema, hindi ko maikakaila na mahal ko siya. Oo, at sa kabila ng pagtatalo natin sa tindahan, pareho tayong umuwi na may ngiti, sagot ko. Pilit na binabalikan ang saya ng nakaraan. Ngunit ang alaala ay hindi sapat para mabura ang katotohanan ng kasalukuyan. Minsan naiisip ko, paano kung hindi na natin kayanin? Tanong ni Mia, hindi na itinatago ang takot sa kanyang boses. Paano kung hindi na natin mahanap ang paraan para makaraos? Hindi ko alam ang isasagot. Ang hirap ipaliwanag na kahit anong pilit kong gawin, parang laging may kulang, parang palaging may hadlang na hindi ko maipaliwanag. I think we need a break, sabi ko bigla, kahit na hindi ko rin sigurado kung iyon nga ang solusyon. Hindi sa relasyon natin, kundi sa lahat ng stress na ito. We need to find a way to breathe. Nagulat si Mia, hindi inaasahan ng aking sinabi. Tumahimik siya, tila ba iniisip ang mga salitang iyon. Maybe we need to trust that things will work out, dagdag ko. Pilit na pinapalakas ang aking loob. Minsan, kailangan nating manalig sa kung ano ang hindi natin nakikita. Tumango siya, bagamat alam kong hindi pa rin siya ganap na kumbinsido. Pero minsan, ang pag-asa ay nagmumula sa mga bagay na hindi natin lubos na naiintindihan. Alam mo ba, may narinig akong kasabihan na kapag ang puso ay tumibok, kahit gaano pa kabigat ang problema, may pag-asa pa rin? Sabi niya, pilit na nagbibigay ng inspirasyon. Ngumiti ako, kahit na ang mga salitang iyon ay tila ba nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim naming mundo. Nagpasya kaming maglakad sa labas, kahit na malamig ang hangin. Sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Parang sa kabila ng lahat ng hirap, may pag-asa pa ring nag-aabang. Mia, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako, sabi ko habang magkahawak kamay kami. Hindi kita iiwan. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may kirot pa ring hindi maalis. Alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming mga pagsubok, ngunit sapat na ang sandaling iyon para maramdaman kong may pag-asa pa. Sa pag-uwi namin, tumunog ang telepono. Si Mia ang sumagot, at kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon habang nakikinig. Talaga ba? Tanong niya, hindi makapaniwala sa naririnig. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, lumapit siya sa akin. May magandang balita ako, sabi niya, halatang nag-uumapaw sa tuwa. May tumawag mula sa isang kumpanya at gusto nila akong kunin para sa isang bagong proyekto. Malaking tulong ito para sa atin. Naramdaman ko ang saya na bumalot sa aming dalawa. Sa wakas, may liwanag na dumating sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa isang iglap, biglang tumunog ang telepono ko. Hello? Sagot ko. Hindi alam ang mga susunod na mangyayari. Isang boses ang nagsalita sa kabilang linya
at ang mga salitang narinig ko ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Mahalaga ito, kailangan kong makipagkita sa iyo bukas, sabi ng boses. Tila ba mayroong hindi magandang balita? Sa isang iglap, ang saya na nararamdaman ko ay napalitan ng takot. Ano kaya ang mangyayari bukas? Ano ang mensaheng dala ng tawag na iyon? Sa gitna ng ligaya at kaba, natutunan ko na minsan, ang buhay ay puno ng twist at misteryo. At sa kabila ng lahat, ang pag-asa ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Ang tahimik na pag-uwi namin ni Clara ay tila isang pelikulang nagtatampok ng mga eksenang hindi namin inaasahan. Sa kabila ng aming mga ngiti sa harap ng ibang tao, unti-unti nang lumalabas ang mga bitak ng aming relasyon. Ang usaping pera ay parang multo na patuloy kaming sinusundan saan man kami magpunta. Nagsimula ang usapan habang kami ay naglalakad pa uwi. Alam mo, hindi ko na alam kung paano natin malalampasan ito, Leo, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at alam kong may katotohanan sa kanyang mga salita. Alam ko, Clara, sagot ko habang iniwasan kong tingnan siya sa mata. Pero hindi ba't sinabi natin sa isa't isa na kakayanin natin ito? Na kahit ano pa man ang mangyari, hindi natin susukuan ng isa't isa. Tumigil si Clara sa paglalakad at humarap sa akin. Oo, sinabi natin iyon. Pero hindi ko na alam kung sapat pa ba ang pagmamahalan natin para lampasan ang mga problema. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa natin. Huminga ako ng malalim, pilit na inuunawa ang kanyang nararamdaman. Alam kong hindi ito madaling usapin. Pareho kaming nangangarap ng magandang kinabukasan. Pero paano kung ang mga pangarap na iyon ay unti-unting nauupos dahil sa kakulangan ng pera? Kahit na mahirap, Clara, hindi ko kayang isipin na hindi kita kasama sa hinaharap, sabi ko. Bagamat alam kong hindi ito sapat para magbago ang kanyang nararamdaman. Kailangan nating magpakatatag. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naroon ang takot. Takot na baka isang araw ay magising ako at hindi na siya kasama. Takot na baka sa dulo ng laban namin, hindi na kami pareho ng gustong marating. Nagpatuloy kami sa paglalakad, tahimik na nakikinig sa mga yapak namin sa sementadong daan. Ang gabi ay tila nagtatago ng mga lihim na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. Bakit hindi natin subukan ang ibang bagay? Biglang tanong ni Clara. Baka may ibang paraan pa para masolusyonan ito. Nagtataka akong napatingin sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? Alam mo ba ang tungkol sa mga investment? Baka pwede tayong mag-invest sa isang bagay na magbibigay ng magandang kita sa hinaharap, sabi niya. Puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Bagamat hindi ako sigurado sa ideya, naramdaman kong dapat ko itong isaalang-alang. Baka nga ito ang kailangan naming hakbang para makalaya sa mga problemang pinansyal. Pag-isipan natin, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko ito masyado pang naiintindihan, pero willing akong matuto, basta't magkasama tayo sa pagdedesisyon. Ngumiti si Clara, at sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Baka nga may pag-asa pa. Baka nga kaya pa namin. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon ang isang pangamba. Paano kung mali ang aming desisyon? Paano kung sa kabila ng aming pagsisikap, mas lalo lang kaming magkamali? Nang makauwi kami, naupo kami sa sofa at nagsimulang mag-research tungkol sa iba't ibang uri ng investments. Sa proseso ng aming pag-aaral, naramdaman kong unti-unti kaming nagkakaroon ng direksyon. Parang may bagong simula, isang pag-asang maaari naming masimulan. Pero habang nagbabasa ako ng isang artikulo tungkol sa stock market, bigla kong napansin ang isang hindi inaasahang email sa aking inbox. Mula ito sa isang kumpanya na matagal ko nang gustong pasukan, isang oportunidad
na maaaring magbago sa aming buhay. Clara, tingnan mo ito, sabi ko, sabay pakita ng screen ng aking laptop. Mukhang nagbukas ng posisyon ang kumpanya para sa isang trabaho na bagay sa akin. Napatingin siya sa akin, puno ng excitement. Ito na ang hinihintay mo, Leo, isang pagkakataon para makabangon tayo. Ngunit habang nag-uusap kami tungkol sa magandang balita, biglang pumasok sa isip ko ang isang tanong. Paano kung ang trabaho ay nangangailangan ng paglipat sa ibang lugar? Paano kung kailangan kong iwan si Clara para sa bagong oportunidad na ito? Tumigil ako sa pag-iisip at napatingin kay Clara. Wala siyang kaalam-alam sa posibleng dilema na maaaring magbago sa aming relasyon. Sa kabila ng saya, naroon ang isang malaking tanong na nakabitin sa hangin. Paano kung ang bagong simula ay nangangahulugan ng pag-aayos sa isang bagay na matagal ng buo, pero hindi na tama? At paano kung sa dulo ng lahat ng ito, kailangan kong mamili sa pagitan ng pag-ibig at ng pangarap? Sa huling pagkakataon, tiningnan ko si Clara at ramdam ko ang tibok ng aking puso. Sa likod ng saya, naroon ang isang desisyong kailangan naming pag-isipan. Isang twist na hindi ko inaasahan sa gitna ng aming mga plano. Nagsimula ang umaga ko sa tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng aming munting apartment. Parang simponiya ng mga patak ng tubig na nagpapasigla sa aking damdamin. Subalit, sa kabila ng kagandahan ng kalikasan, hindi maiaalis sa isip ko ang aming hindi pagkakaunawaan ni Carla. Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang pagtatalo namin tungkol sa pera. At tila, hindi pa rin kami nagkakasundo. Ako si Marco, isang simpleng empleyado sa isang lokal na opisina. Si Carla naman ay isang guro sa elementarya. Pareho kaming masipag, ngunit sa kabila ng aming mga pagsisikap, laging kapos ang aming kinikita sa mga gastusin. Sa unang tingin, parang simpleng problema lamang ito. Pero sa tuwing pinag-uusapan namin ito, nagiging masalimuot at madalas na nauuwi sa tampuhan. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya akong maglakad-lakad sa labas upang makapag-isip-isip. Bawat hakbang ko ay tila may pasaning mabigat, hindi lang dahil sa problema naming magkasintahan, kundi dahil na rin sa nag-aalala ako para sa aming kinabukasan. Dapat ba kaming magpatuloy kahit na hindi namin alam kung paano aayusin ang aming sitwasyon? Nang bumalik ako sa apartment, nadatnan ko si Carla na nakaupo sa sofa, may hawak na tasa ng kape at tila malalim ang iniisip. Umupo ako sa tabi niya at sa kabila ng aming tampuhan, ramdam ko ang init at pagmamahal na hindi nawawala sa pagitan namin. Carla, simula ko. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero hindi ba't kaya natin itong lampasan kung magtutulungan tayo? Tumingin siya sa akin. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Marco, alam ko na kaya natin ito. Pero minsan, hindi ko maiwasang magtanong kung sapat ba ang ginagawa natin. Baka kailangan na nating maghanap ng ibang paraan para makaahon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam kong tama siya. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asang hindi ko matanggal sa aking puso. Paano kung subukan nating magbenta ng mga homemade crafts online? Mahilig ka naman sa pagguhit at paglikha ng mga bagay. Baka iyon ang magbigay daan para sa atin. Nag-isip siya sandali bago tumango. Oo nga, baka dapat ko ngang subukan yon. Pero Marco, paano naman ng trabaho mo? Hindi ba't gusto mo ring subukan ng photography? Ngumiti ako, naalala ang matagal ko ng pangarap na maging photographer. Oo, pero kailangan kong mag-ipon pa para sa kagamitan. Sa ngayon, tutulong ako sa pag-market ng mga crafts mo. Pagkatapos, saka natin pag-isipan ang photography. Sa pag-uusap namin, naramdaman ko ang pag-angat ng aking kalooban. Parang unti-unting nagliliwanag ang aming landas. Nagsimula kaming magplano,
magtulungan, at unti-unting bumalik ang dating sigla ng aming pagsasama. Ngunit sa kabila ng aming mga plano, hindi ko maalis sa isip ko ang isang bagay na matagal ko nang itinatago kay Carla. Kailangan kong sabihin sa kanya, pero paano? Natatakot akong baka masira ang lahat ng pinaghirapan namin. Ngunit alam kong hindi na ito dapat ipagpaliban pa. Kaya't isang gabi, habang nag-uusap kami sa hapagkainan, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Carla, may isa pa akong dapat sabihin sa'yo, bungad ko. May kaba sa dibdib. Alam mo ba yung savings account na sinasabi kong para sa photography ko? Ginamit ko iyon para sa isang bagay na hindi mo alam. Bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin, Marco? Huminga ako ng malalim. Nang bumagsak ang negosyo ng tatay ko, kinailangan kong tumulong sa kanya. Kaya't halos naubos ang ipon ko. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko pa maabot ang pangarap ko. Tumahimik si Carla, tila napansin ko ang biglaang pag-aalala sa kanyang mga mata. Marco, bakit hindi mo sinabi sa akin? Naramdaman ko ang bigat ng kanyang tanong. Alam kong dapat kong ipaliwanag. Natakot ako, Carla. Natakot akong masira ang tiwala mo sa akin. Pero ngayon, alam ko na dapat kong maging tapat sa iyo. Hinawakan niya ang aking kamay, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa at pagmamahal na hindi ko inaasahan. Marco, hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon. Magkasama tayo sa lahat ng ito, pero kailangan din nating maging tapat sa isa't isa. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-angat ng aking kalooban. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Carla. Nagtataka kung sino ang bisita sa ganitong oras. Pagbukas ko ng pinto, tumambad sa akin ang isang hindi inaasahang bisita. Ang kapatid ni Carla, si Andrew, na matagal nang hindi nagpapakita. Sa kanyang mukha, may bakas ng pag-aalala at tila may dalang balita na hindi namin inaasahan. Marco, Carla, kailangan ninyong malaman ang isang bagay. Bungad ni Andrew. Puno ng tensyon ang kanyang boses. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang misteryo na tila magbabago sa lahat ng aming pinaplano. Sa isang malamig na gabi, naupo kami ni Andrea sa maliit na sofa ng aming inuupahang apartment. Ang huni ng hangin sa labas ay tila nagdadala ng aling-aungaw ng mga hindi nasambit na damdamin. Matagal na naming iniiwasan ang pag-uusap na ito, ngunit alam kong hindi na kami makakatakas pa. Alam mo, kailangan na talaga nating pag-usapan ito. Bungad ko, habang pinipilit kong maging kalmado sa kabila ng kabog ng dibdib ko. Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa sahig, tila iniisip kung paano niya sisimula ng kanyang mga salita. Alam kong simula pa lang ay mahirap na para sa kanya, pero hindi na namin kayang magpanggap na okay ang lahat. Luis, alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, wika niya. Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Pero hindi ko alam kung paano pa tayo makakaraos. Parang palagi tayong nagkukulang. Naramdaman ko ang sinseridad sa mga mata niya. Ngunit naroon din ang pagod at pag-aalala. Hindi na ito tungkol sa simpleng pagtatalo ng magkasintahan. Ito ay ang realidad na unti-unting lumalamon sa amin. Oo, Andrea, naiintindihan ko, sagot ko, habang pinipilit kong itago ang sariling kaba. Pero hindi naman tayo pwedeng sumuko, hindi ba? Kaya nating lagpasan ito. Ang mga salita ko ay puno ng pag-asa. Ngunit alam kong hindi ito sapat para baguhin ang nararamdaman niya. Ang hirap ng buhay ay tila laging nasa pagitan namin, nagsisilbing pader na hindi namin matibag. Pero hanggang kailan, Luis? Tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Hanggang kailan tayo magpapanggap na kaya natin? Hindi ba't masakit na ito para sa ating dalawa? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapanatag.
kung paano ko siya mapapaniwala ulit sa aming pag-asa. Sa kabila ng lahat, hindi ko kayang bitawan ang aming mga pangarap, kahit na parang unti-unti itong natutunaw. Andrea, mahal kita. Ginagawa ko ang lahat para sa atin. Sagot ko. Sinubukang abutin ang kanyang kamay. Hindi ko kayang isipin na maghiwalay tayo dahil lang sa pera. Naiiyak na siya. Alam kong nasasaktan siya at iyon ang mas lalong nagpahirap sa akin. Paano nga ba natin maipapaliwanag na kahit gaano kalaki ang aming pagmamahalan, laging may puwang para sa pag-aalala at takot? Habang hawak ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Ang koneksyon na hindi kailanman nagbago sa kabila ng lahat ng pagsubok. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapanatag, ngunit alam kong hindi ko siya pwedeng bitawan. Biglang nagring ang telepono. Pareho kaming nagulat sa tunog nito, parang isang sinyales na may pagbabago. Kinuha ko ang telepono at sinagot ito. Sa kabilang linya, isang boses na hindi ko inaasahan. Hello, Luis? Si Marco ito, kaibigan mo? Hindi ko alam kung bakit ako tinatawagan ni Marco sa ganitong oras, pero agad akong nagtanong. Marco, ano nung meron? Pare, may magandang balita ako. Naalala mo yung business proposal mo? May investor na interesado. Kailangan lang natin mag-meet bukas para pag-usapan. Hindi ko maiwasang mapangiti. Parang biglang nagkaroon ng liwanag sa gitna ng aming madilim na sitwasyon. Pero hindi ko rin maiwasang mag-alinlangan. Alam kong hindi palaging madali ang mga ganitong bagay. Bukas? Sige, Marco. Salamat sa balita. Sagot ko, habang nararamdaman ang pag-asa na unti-unting bumabalik. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tiningnan ko si Andrea na tila nagtataka sa biglang pagbabago ng ekspresyon ko. May pag-asa, Andrea. May investor na interesado sa proposal ko. Hindi ko alam kung paano siya mapapaniwala sa pagkakataong iyon. Pero ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsalita ng higit pa sa mga salita. Alam kong hindi ito ang solusyon sa lahat ng aming problema. Pero ito ay simula. Habang magkahawak ang aming kamay, naramdaman ko ang tibay ng aming relasyon. Kahit madalas kaming magtalo, kahit napapagod na sa paulit-ulit na problema, hindi namin kayang bitawan ang isa't isa. Puno ng pag-asa ang aming mga mata, handang harapin ang bagong umaga. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, naroon ang tanong na hindi pa nasasagot. Ano nga ba ang kapalit ng tagumpay na ito? Sa likod ng lahat ng pag-asa, naroon ang takot na baka may kapalit ang aming mga pangarap. Ang twist ng aming buhay ay nagsimula. Sa kabila ng pag-asa, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Pero sa gabing iyon, pinili naming kumapit sa pag-asa. Isang hakbang tungo sa hindi pa tiyak na bukas. Sa wakas, nakauwi na rin kami ni Ana mula sa isang magulong araw ng pagtatalo. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming beses naming pinagtalunan ang tungkol sa pera, sa mga bayarin, at sa mga bagay na hindi namin kayang bilhin. Parang paulit-ulit na lang ang mga pangyayaring ito sa relasyon namin. Ngunit, sa kabila ng lahat, heto pa rin kami, magkasama. Parang may hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-uugnay sa aming dalawa. Nang makapasok kami sa apartment, kapansin-pansin ang katahimikan. Hindi ko na alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Alam kong pareho kaming pagod sa walang katapusang diskusyon, ngunit hindi ko rin kayang hayaang lumipas ang gabing ito nang hindi namin naaayos ang problema. Lumapit ako kay Ana na nakaupo sa sofa, mukhang malalim ang iniisip. Ana, simula ko, alam kong hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Pero, nararamdaman kong may paraan para malampasan natin ito. Tumingin siya sa akin, ngunit hindi siya agad nagsalita. Sa mata niya, kitang-kita ko ang pagod at pangamba. Hindi ko rin siya masisisi. Ang hirap ng pinagdadaanan namin ay tila walang katapusan. Pero, sa kabila ng lahat, alam ko ring mahal na mahal ko siya. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano pa ang dapat nating gawin. Sabi ni Ana,
Bumuntong hininga siya. Nagsusumikap naman tayo, pero parang laging kulang. Naupo ako sa tabi niya. Oo, alam ko. Pero naisip ko, baka kailangan nating mag-adjust. Baka may mga bagay tayong pwedeng isakripisyo para sa mas mahalaga. Hindi ko sinasabing madali ito, pero handa akong subukan kung handa ka rin. Nag-isip si Ana ng ilang saglit. Ano ba ang iniisip mo? Siguro, sabi ko, pwede tayong maghanap ng ibang mapagkakakitaan. O kaya naman, magtipid sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan ngayon. At higit sa lahat, magtiwala sa isa't isa. Ngumiti siya, pero halatang may alinlangan pa rin. Paano kung hindi pa rin ito sapat? Ana, hindi ko man alam ang sagot sa lahat ng tanong, pero alam ko na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Lagi kong iniisip na ang mahalaga, magkasama tayo sa laban na ito. Tumahimik siya, tila nag-iisip ng malalim. Sa sandaling iyon, mariin kong hinawakan ang kamay niya. Umaasang mararamdaman niya ang sinseridad ko. Alam kong pareho kaming nangangapa sa dilim, pero hindi ko hahayaang mawala siya sa akin. Alam mo, biglang sabi ni Ana, naalala ko yung sinabi ni Lola. Sabi niya, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakikita sa mga magagandang panahon, kundi sa mga oras na pareho kayong bumabangon kahit ang hirap-hirap na. Nakaramdam ako ng init sa puso ko. Tama siya. At sa tingin ko, ito yung mga oras na kailangan natin talagang bumangon. Hindi ko man mabigay lahat ng gusto mo. Pero pangako, hindi ako magsasawa na subukan. Napangiti si Ana at parang may konting liwanag na bumalik sa mga mata niya. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagod, nararamdaman kong may pag-asa pa. Ngunit habang nakaupo kami roon, nagring bigla ang telepono. Hindi ko inaasahan ang tawag na iyon, ngunit nang sagutin ko, isang hindi pamilyar na boses ang narinig ko. Magandang gabi, ako si Marco. May mahalaga akong impormasyon na dapat mong malaman. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Sino si Marco? At ano ang impormasyong ito? Tungkol saan ito? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong boses. Tungkol sa negosyo ni Ana. May dapat kayong malaman. Pwede ba tayong magkita bukas ng umaga? Isang matinding kaba ang bumalot sa akin. Ano ang nangyayari? Ano ang kinalaman nito sa negosyo ni Ana? Hindi ko alam ang mga susunod na mangyayari. Pero, isang bagay ang sigurado. May malaking pagbabago ang paparating. Sa kabila ng lahat, pakiramdam ko, ito ang twist na matagal na naming hinihintay. Ngunit ito rin ang cliffhanger na hindi pa namin sigurado kung paano haharapin. Sa paglipas ng gabing ito, tanging ang pag-asa at pagmamahal ang pinanghahawakan namin ni Ana. Dahil sa kabila ng lahat, ang laban na ito, hindi namin kayang talikuran.